Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po sa baba. Marami po muling salamat sa lahat. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Tama ang sinabi ng binatang ito. Hindi ko naisip yon, nagsalita si Sam na may respetong ngiti sa kanya. Taliwas sa inaasahan ng iba. Akala nila ay isang biro si Alex. Ika-31 na kabanata. Ang gasgas na taktika. Simula ng pagdududa. Natigilan ang lahat sa hallway nang sumang-ayon si Manager Woodsworth kay Alex. Naisip niya na ang pangangatwiran na ito ay may katuturan, at ito ay mas mahusay kaysa kay Rose na nakabasag ng rebulto. Bilang manager ng Berkeley Hotel, si Sam Woodsworth ay natural na nagkaroon ng matinding intuition. Masasabi niyang pinoprotektahan ni Alex si Rose, kaya nakipaglaro ito sa kanya. At nagkunwaring pumayag. Salamat sa paghatid niyan sa aking atensyon. Napigilan mo kung ano ang maaaring maging isang malaking problema para sa aming hotel. Ngayon po, ay gusto niyo pa rin ba si Rose na magbayad para sa pinsala? Mahinang tanong ni Alex. Siyempre hindi na. Hindi na ito kailangan. Dapat akong magpasalamat sa dalagang ito. Sabi ni Sam habang nakangiti, at lumingon kay Rose. Miss, patawarin mo ang paghatol ko sa sitwasyong ito. Salamat sa pagtulong sa aming hotel na maiwasan ang pagkalugi. Sa ngalan ng management ng hotel, paano kung bibigyan kita ng reward na $10,000? Pero sa isip ni Sam, gusto ba ni Mr. Ambrose ang babaeng ito? Dahil baka nagdulot ako ng malaking problema kanina para pagbayarin siya. Napanganga ng malaki ang bibig ng mga tao, sa kanilang narinig. Nasira ni Rose ang estatwa na nagkakahalaga ng $1,000,000, ngunit hindi na ni Sam itutuloy na pagbayarin si Rose, at gusto pa niyang bigyan ito ng pera. Anong klaseng trick iyon? Hindi nila ito maintindihan. Siyempre ayaw ni Rose humingi ng pera. Nakatitig lang siya sa kawalan, tulala ng hindi makapaniwala, sa mga nangyayari. Hindi na kailangang bayaran siya. Sa tingin ko ang babaeng ito ay walang pakialam sa pera. Gabi na. Ngayon, naayos na ang usapin, matulog na tayo. Sabi ni Alex habang nakangiti. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Bago umalis si Alex, ay bahagya niyang tinapik ang balikat ni Sam, at ngumiti sa kanya. Ito ay nagpasaya kay Sam, ng labis. Nag-aalala at kinakabahan si Sam. Na baka hindi niya nahawakan ng maayos, ang mga bagay-bagay, at ikagalit ito ng tagapagmana. Pero sobrang kontento na siya ngayon. Nang makitang hindi galit si Mr. Ambrose. Kinuha ni Rose ang kanyang mga damit mula sa silid na pinagsamahan nila ni Zane, at lumipat sa silid ni Susan. Habang si Joe, ay kumuha ng isa pang silid para sa kanyang sarili. Rose, kung hindi dahil kay Alex, ikaw ay nasa malaking problema ngayon. Wika ni Susan. Nakahiga sila ni Rose sa kama. Nananatili pa rin ang pangamba sa puso ni Rose, habang yakap-yakap niya ng mahigpit si Susan. Sobrang nakakapagtaka. Ang isang magandang babae na tulad mo, ay nagmamakaawa ng husto kay Manager Woodsworth ng napakatagal. Ngunit ang mga katwiran mo ay mariing tinanggihan. Nang lumapit si Alex at nagpaliwanag sa kaunting mga salita lang, ang lahat-lahat ay naresolba. Napaisip ng husto si Susan. Ito ay higit sa $1,000,000, hindi biro ang ganoong halaga. Sa palagay mo, kilala ba ni Alex si Mr. Woodsworth? Paano kaya niya ito nakilala? Hindi naman sa hindi natin kilala si Alex, pero wala tayong alam sa family background niya. Pagtatakang tanong ni Susan. Sa tingin ko, baka mapamahiin ang manager na si Woodsworth. Sabi ni Rose. Businessman ang papa ko, at mapamahiin siya, sa lahat ng ginagawa niya. Sa tingin ko, naloko ng mga salita ni Alex si Mr. Woodsworth, at nakaramdam siya ng pangamba dahil sa kanyang mga pamahiin. Ang usapin, ay walang kinalaman kay Alex. Natakot lang siya dahil sa pamahiin, dagdag pa ni Rose. Kahit ano pang sabihin mo, tinulungan ka ni Alex ngayon. Kaya huwag mo siyang tratuhin ng masama sa susunod, sagot ni Susan, dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ni Rose. Nagkaroon ng malaking kamalian sa pangangatwiran ni Rose. Kahit siya, ay hindi niloko ni Alex. Kaya paano madadaya?
ang mga matatalinong manager gaya ni Mr. Woodsworth. Sa isip niya, pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Sinuwerte lang siya ngayon, sabi ni Rose. Samantalang para kay Rose mahirap pa rin si Alex. Kinabukasan, maagang nagising sina Rose at Susan, at naghanda para lumabas para ibili ng tuwalya ang kanyang auntie. Habang naglalakad si Sam sa corridor, may mga binatang naglalaro malapit sa orasan na nakasabit sa dingding, na naging sanhi ng pagkalaglag ng lahat ng bahagi ng orasan. Mabilis na tinawag ng staff si Sam. Nang makita ang orasan sa sahig, halos madurog ang puso ni Sam. Sino ang gumawa nito? Galit na tanong niya sa kanila. Alam mo bang gumastos ako ng mahigit $150 para mabili ang antigong orasan na ito, mula sa ibang bansa. Dinala ng staff ni Sam ang resibo, na ipinakita niya sa mga binata. Nang makita nila ito ay agad na nawala ang kanilang pagkabalisa. Kinuha ng isa sa mga lalaki ang mga dokumento. Hinawakan ito sa kanyang kamay, binasa, at sinabi, "Manager Woodsworth, dapat kong sabihin na sinira ko ang iyong orasan ngayon." Ang mga binata ay parehong nakasaksi ng eksena kahapon kila Alex at Rose. At akala nila ay mahuhulog si Sam sa kaparehong pangangatwiran ng mga ito. Sabi ng isa sa kanila, "Nakikita ko sa resibo na binili mo ang orasan na ito sa Russia, at ito ay ginawa ng isang master clockmaker noong ika-19 na siglo. Alam mo ba na marami sa iyong mga customer ang maaaring tumutol sa mga bagay na gawa sa Russian na nandito sa iyong hotel?" Ginagamit niya ang parehong argumento na ginawa ni Alex noong nakaraang araw, at nagtapos ng buong pagmamalaki. "Kita mo, tinulungan ko ang iyong hotel na maiwasan ang pagkalugi. Maaari mo rin akong bigyan ng pera." Ang akala ng mga binata ay nakaligtas sila sa pagsira ng orasan. Ngunit, sumigaw ng malakas si Sam. "Ang lakas ng loob mong humingi ng pera sa akin. Kahapon, tinutulungan ko si Mr. Ambrose. Sino ka sa tingin mo para tratuhin ako na parang tanga?" Galit na pasigaw na sabi ni Sam. "Ngayon kailangan mong magbayad ng doble sa presyo. Kung hindi ka magbabayad, huwag mo nang isipin na makakalabas ka dito sa hotel." Sigaw ng binata. "Hoy, ang lakas ng loob mong takutin ako. Kilala mo ba kung sino ako?" Nakaturo ang binata kay Sam, at mayabang na sabi, "Ang papa ko ay isa sa pinuno ng Golden Group. Siya ay 10 beses na mas mayaman kaysa sa iyo, at siya ay may kaugnayan sa mga makapangyarihan at mahahalagang tao. Uulitin ko. Kung hindi mo ako babayaran ng doble ng halaga, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito ngayon. Tingnan natin kung gaano kagaling ang tatay mo." Nakangiting sabi ni Sam. "Okay, dahil gusto mo nang mamatay, hayaan mo akong tulungan ka. Kahit lumuhad ka pa sa lupa, at yumuko sa akin mamaya. Wala na itong silbi." Matapos sabihin ng binata ang masasakit na salita, ay kinuha niya ang kanyang cellphone, at tinawagan ang kanyang ama. "Papa, nahuli ako sa pagsira ng orasan sa hotel. Gusto ng manager na bayaran ko ng doble ang halaga nito, at hindi man lang niya pinakinggan kung sino ka. Sa tingin ko ay ayaw na niyang mabuhay. Anak, sabihin mo sa akin kung ano ang pangalan niya. At mabilis nating didispatchahin yan. Pupuntahan ko agad yan ngayon, at ipapakita ko ang hinahanap niya." Bulalas na sabi ng ama ng binata. "Sam ang pangalan niya. Nasa Berkeley Hotel ako ngayon." Sabi ng binata habang nakangisi kay Sam. "Sino ka mo?" "Sam mula sa Berkeley Hotel." Tanong ng ama ng binata. "Yes, Dad." Sagot ng binata sa kanyang ama. "Tanga." Malakas na sigaw ng kanyang ama sa kabilang linya. "Sino ang nagsabi sa iyo na haminin mo si Mr. Woodsworth? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon." Utos ng kanyang ama. "Papa, ano ang nangyayari sa iyo? Gusto niya na magbayad ako ng doble sa nasira kong orasan. Ito ay isang scam." Ang binata ay nag-aapoy na sa galit. "Magbayad ka, kahit na ito ay 10 beses na higit pa, kailangan mo pa ring bayaran siya para dito. Napakamalas mo, ano ang sinabi mo para magalit ng husto si Mr. Woodsworth? Ngayon, anuman ang mangyari, dapat humingi ka ng tawad kay Mr. Woodsworth. At hintayin mo na patawarin ka. O hindi ka na makakabalik dito." Mahigpit na utos ng kanyang ama. Ang binata ay hindi tanga. Hindi siya isang taong kayang kalabanin ang isang lalaki, na kahit ang kanyang ama ay nanginginig sa takot.
Mr. Woodsworth, pasensya na kung nagkamali ako, at humihingi ako ng paumanhin. Sabi niyo po, ay kailangan kong magbayad ng doble sa nasira kong orasan. Sige po, magbabayad na ako. Seryosong sabi ng binata habang nakayuko at naglalakad sa harapan ni Sam. Si Sam ay isang mapagpakumbaba hanggat maaari. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili dito. Pumunta ka sa unang palapag at magbayad. Utos ni Sam. Pagkatapos ay mabilis na tumango siya, at mabilis na lumabas ng koridor kasama ang kaibigan. Unti-unting naghiwa-hiwalay din ang mga tao. Saka lang napansin ni Sam, na nandoon din sina Rose at Susan. Naku po, nandito rin sila. Tumahimik si Sam. Bago sila binati. Miss Scott, Miss Ogden, nandito rin kayong dalawa, wika ni Sam. Parehong natulala sina Rose at Susan sa kanilang nakita. Ginawa ng binata ang parehong bagay, na ginawa nila kahapon. Ngunit ang orasan na nabasag nila, ay mas mababa ang halaga kaysa sa estatwa na nabasag ni Rose. Na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Sinabi pa ng binata, na ang kanyang ama ay isang pinuno ng Golden Group, at konektado siya sa mga makapangyarihan. Kahit na may ganoong prestihiyosong background. Ang lalaki ay natakot kay Sam. Anong klaseng tao si Sam? At kung ano ang totoong dahilan ng pagpapaubaya niya kay Rose kahapon. Manager Woodsworth, anong nangyayari? Lumapit si Alex habang nakaunat ang likod. Medyo napipi ang dila ni Sam. Kung ilalarawan niya ang nangyari. Baka mabuking si Mr. Ambrose. Gusto niyang tulungan si Mr. Ambrose, kaya ibibigay niya ang pag-arte, at itutuloy ang nangyari kahapon. Ayaw ni Mr. Ambrose na malaman ni Miss Scott at ng iba pa, ang pagkakakilanlan niya. Sa isip ni Sam. Matapos kong pakinggan ang mga sinabi mo kahapon. Nagmuni-muni ako ng malalim, at nagpasya na alisin ang lahat ng magagandang bagay, na galing sa Russia. Nagsinungaling si Sam dahil hindi niya kayang ma-expose si Alex sa harap ni Rose. Hihingi na lang ako ng tawad sa kanya sa susunod. Natigilan muli sina Rose at Susan nang sabihin ito ni Sam. Nalilito na si Rose. Nais niyang kumbinsihin ang sarili na, anuman ang mga katotohanan na ang kanyang mga aksyon ay walang kinalaman kay Alex. At ngayon, nagsisinungaling si Sam at tinutulungan si Alex. Nakatitig si Rose kay Alex na blanko ang isipan. Gulong-gulo na si Rose. Kahit anong pilit niya, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng ganitong senaryo, mabilis na umalis sina Rose at Susan para mamili. Rose, nakita mo ba ngayon, ang kilos at aksyon ni Manager Woodsworth? Wala siyang pakialam sa mga parokyano na tumututol sa bagay na galing sa Russia. Hinayaan niya tayo kahapon. Hindi dahil sa mga salita ni Alex. Sa palagay ko magkakilala sila. Sabi ni Susan, habang naglalakad sila sa kalsada. Mukhang ganun nga, pero hindi ako naniniwala. Alam mo kung gaano kahirap si Alex. Sabi ni Rose habang nakakunot ang noo. Sa ngayon hindi pa natin sigurado. Dahil wala tayong alam sa background niya. Dapat natin siyang bantayan ng mabuti mula ngayon. Kung may tinatago siya ay ilalantad niya ito. Pagbalik sa hotel, nalaman nilang nakabook na, sina Alex at Joe ng sasakyan. At handa nang bumalik sa universidad. Si Zane naman. Umalis na siya, kanina pa. Sa sasakyan, gustong magpasalamat ni Rose kay Alex. Pero hindi man lang siya nililangon nito. At hindi pa siya naging mabait kay Alex kahit isang beses, simula pa nang makita niya ito sa Metro Skybank. Pagkababa nila ng sasakyan, gustong magpasalamat ni Rose. Kaso muli ay nabara lang sa kanyang lalamunan ang mga salitang iyon. Joe, mauna na kayo nila Susan. Meron pa akong gagawin. Sabi ni Alex. Dahil hindi na siya makapaghintay, nahanapin si Debbie, at isama ito sa villa. Rose, bulong ni Susan at kumindat sa kanya. Noon lang nag-ipon ng kaunting lakas ng loob si Rose. Alex, sigaw ni Rose. Bakit? Actual niyang sagot. Napatingin sa kanya si Alex na may pagtataka. Yung nangyari kahapon, salamat. Nauutol na sabi ni Rose. Yun ba? Wala iyon. Bumalik na kayo. Aalis na ako. Mabilis na sabi ni Alex sabay takbo. Tumingin ulit si Rose kay Alex habang papalayo, at naramdaman niyang iniwan siya nito. Siya ay isang mayaman na babae, at kinausap si Alex na isang kawawa at mahirap na estudyante. Pero parang walang pakialam ito.
Hindi siya tumigil para tanggapin ang paghingi niya ng tawad. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.